Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the Truth Doctors on Air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the Truth Doctors on Air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya maging mulat. The Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Okay. Magandang tanghali. Hapon, mga kababayan. Ito po yung likod, Jake Ortiz, Dr. J, at kasama natin si Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. So, nawala yata si Dr. R. Wala pa. Anyway, tuloy-tuloy lang po tayo, ano? Marami tayong tatalakayin sa ngayon, mga kababayan, ano? Na alam nyo, napakarami ng mga tayong nakikita na mga balita, mga news sa mga issues dito po sa atin sa Pilipinas, ano? At alam nyo, yung nakakagulantang kung minsan ang mga balita, ano. Alam niyo itong mga grupo ng Makabayan Black, itong mga congressman na kasama sa tinatawag ng Makabayan Black, ito'y nagagalit pagka tinawag natin ang mga pulahan, ano, o anong tawag diyan, nagagalit sila pag tinawag na sila po ay ang kanilang ideolohiya ay communist ideology. Nagagalit yung mga yan eh. Nagre-red tagging daw ang tawag nila, no? Pero dahil sinasabi ko nga madalas, mga kababayan, na pagka ang mga tao na katulad nito na naniniwala po sa ideolohiya ng communism, huwag dapat magalit. Kasi ang communism is an ideology and also it is an economic system. Walang masama pag ikaw ay naniniwala sa communist ideology. Walang masama pag gusto mo ang Pilipinas na maging komunista. Huwag lang daanin sa dahas o yung sa armed struggle na ginagawa nitong mga NPA at itong Communist Party of the Philippines, ano, yung CPP. Walang masama. Kasi nakita naman natin na kahit na yung Communist China o yung People's Republic of China sa ngayon, sila po ay maunlad. Maunlad at ang ating itong mga yung kanilang economic success na dapat ay tularan natin, no? Hindi ko sinasabi na maging komunista ang Pilipinas, pero ang sistema ng kanilang success ng kanilang ekonomiya at kahit nakatulad na rin yung Vietnam for that matter ay
dapat tularan din natin dahil ang sistema nila sa Vietnam, ganun din. Mayroon din silang ang tinatawag nila capitalist system yung sa negosyo, pero with the Communist Party, Vietnam Communist Party characteristics, katulad din yan ng nasa doon po sa China. Ganun din po yan, ano? At nakikita natin kung anong mga paraan na ginagawa nitong mga sa Makabayan Bloc. Na wag silang magsabi na hindi sila affiliated sa CPP-NPA dahil mayroong mga ebidensya ang ating militar na sila po ay mayroong ugnayan, no? Nagkikita sila, nag-uusap, no? At alam nyo, nagagalit sila tapos sasabihin lang red tagging, no? Red tagging. At ang isa sa paraan ng alam nyo, yung mga ganitong mga guerrilla tactics na katulad na ginagawa ng CPP-NPA, yun po ay kung paano pabagsakin ang pamahalaan. Kaya nakikita naman natin, nag-file sila ng impeachment complaint laban po kay Presidente Marcos. At ngayon naman ay laban naman sa kay Vice President Duterte. No? Yun naman ang kanilang ginawa. At kahapon, nagpalabas naman ito sa isang press conference. Itong si Congressman Antonio Tello, no? Si Congressman Antonio Tello na sinasabi niya na mayroon daw mga text messages. Itong mga Dr. R, magbubati ka muna. Hindi na papasok ang ano ni Dr. R. Wala siyang kuan. Anyway, may mga messages daw. Congressman Antonio Tello says important messages exchanged between a palace undersecretary and alam mo, walang galang tong mga ito eh. Tinatawag lang na si Presidente Marcos na Marcos eh. Itong may binabasa ako isang newspaper, hindi, wag na lang natin babanggitin. And Marcos contradict assertions that there was no evidence linking the President to tactics kickback scheme. Yun ang sinasabi, no? Dito sa wala dito sa kwan, ano, sa balita na to. Acting Pictures Representative Antonio Tello, endorser of the dismissed impeachment complaint against President Ferdinand Marcos, said he saw communication records proving that the chief executive by direct knowledge of the kickback scheme that led to the flood control corruption scandal. Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice also told Rappler he had seen the supposed messages. Alam mo, pagka ito ay tinignan nyo, ito ay nakakasira po ito sa imahe ni President Marcos, ni BBM. Pero alam nyo, kung ang masasabi natin dito kay Congressman Erice at saka itong si Congressman Tello, kung kayo po ay may ebidensya at yan ay itong nababanggit ninyo na mga news sa mga inyong mga tinatawag na press release o mga media forum, media, may labas nyo. Hindi ho yung mag-akusa kayo. Alam nyo kasi, bistado naman namin na matagal na rin na sinusundan ang kilos ninyo na ang inyong purpose talaga, agitation. Ang tawag po diyan sa mga agitators gusto guluhin ang takbo ng ating gobyerno
gusto guluhin yung atakbo ng ating sosyedad sa pamamagitan ng mga ganito na akusasyon sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa at saka sa pangalawang pangulo, ano, kasi kita naman ninyo mga actions niya noong before the 2025 election. Ato tama, sila po alam nyo, itong grupo na to ay pumilit na lumapit kay President Marcos, no? Kay Bongbong Marcos, kay BBM. At kasi meron silang ang administrasyon kasi at lalo na yung dating Speaker of the House, si Speaker Romualdez, meron silang common enemy, yung si Vice President Sara Duterte. Kaya siguro nagkaroon sila na sabi na kampi muna tayo doon, ha. Alam mo, itong grupo na to, wala itong tinatawag na loyalty, ha? Kahit kanino. Kung matatandaan nga natin po, mga kababayan, nung bagong upo si Pangulong Duterte, binigyan niya ng pagkakataon itong mga komunista na to na makaupo sa kabinete niya, ha? Kaya lang sa kasamang palad, walang pumasa po, ha? Hindi pumasa doon sa tinatawag natin yung sa Senate, ano bang tawag nila doon? Yung nagpo-confirm ng Commission on Appointments ng Pangulo, di ba? Oh, walang pumasa doon, eh. So, Dr. Ara, magbumati ka muna. Naririnig mo na ba ako, Dr. J? Oo, narinig kita. Lakasan mo yung microphone mo. Sinasabi mo nga, Dr. J, yung Commission on Appointments, walang pumapasa. No, walang pumapasa dati doon sa mga in-appoint, no, sana doon sa gabinete ng dating administrasyon. Medyo maliwanag na po ba, Dr. J? Maliwanag. Okay, okay. Narinig ko, Dr. J, yung mainit na dinidiscuss mo, no, tungkol doon sa mga pahayag ni Congressman Tinio, no? Antonio Tinio. Oo, no. Bukod doon, meron din akong nakita na ilan, no, hindi lang isa, hindi lang dalawa, no. Ilang beses na-interview din si Congressman Egay Erice, no, na gayon din ang kanyang pinupunto, no, yung allegedly mayroong mga text messages, no, between, no, sa pagitan ng Pangulong Marcos at yung isang dating opisyal na, kung di ako nagkakamali, ito ay grand nephew ni dating Justice Lucas Bersamin, no? Yun mo pangalan nun? Si Adrian Bersamin. Adrian Bersamin. Oo, no? Oo, medyo nakaka-ano, Dr. J, medyo medyo nakakakaba dahil kung ang ina-allege nila na mga text messages na ito ay tunay na nangyari between sa Pangulong Marcos at sa tinatawag nilang AKA Bagman na si Adrian Bersamin, no, ito ang kanilang allegation. Medyo makakaapekto na naman to sa ratings ni Pangulong Marcos. Anong tingin mo, Dr. J? Ito tingin ko parang demolition job na naman laban sa kay Pangulong Marcos, ano. Hindi siya, ako'y kinakampihan ko si Pangulong Marcos. Pero pag tinignan natin kasi itong mga ganitong mga palabas na wala namang pinapakita na ebidensya at pulos lang allegation, ano sa tingin mo? Di ba demolition job? Sinisiraan lang nila yung tao. Dahil kung may katotohanan, ba't din nila ilabas? Katulad ni Leandro Libiste. Sa kanya lang galing yung informasyon na yan. Pero bakit hindi niya nilalabas yung para malaman ng taong bayan kung totoo o hindi, no? Yun naman ang aking punto dyan kasi alam mo ay panay lang ang demolition job katulad sa kay
Vice President Sara Duterte, ganyan din ang ginagawa nila. Dahil alam naman natin ang layunin ng mga komunista, talagang gustong magkagulo ang bansa natin. Di ba? Oh. Pero Dr. J, no, yung sinasabi mo mga na link sa Communist Party, no, mukhang si Congressman Erice hindi naman kasama dito, no? Hindi nga. Medyo kakaba ito. Pero tama yung sinasabi mo, no? Katulad na lamang pa yung ginagawa nila sa Vice Presidente, nire-recycle nila yung kanilang mga ina-allege na paglulustay ng Vice Presidente doon sa pondo ng bayan, no? Pero kung titingnan mo kasi Dr. J yung mga ipinahiwatig ni Congressman Tinio at ni Congressman Erice, no, sa ilang mga news channels, gayon din sa mga social media channels, no, medyo may pagkadetalye yung kanilang sinasabi, no? Kaya nga, yun ang ano diyan, na kung ang talagang maganda diyan, dapat ang tumpak na gagawin nila, kung mayroon silang katibayan, hindi ho sa press conference lang, kundi ilabas nila ang katibayan. Di ba? Ayun na. Pag nag-akusa ka ng isang tao, kailangan may katibayan ka. Hindi pwede yung sabihin mo lang, ito ho, sinabi sa akin. Di ba? Hearsay yan eh. Ayun na nga, ang maaring ang sinasabi na naging dahilan kaya hindi pa ito inilalabas lalo na ni Congressman Libiste, no, ay yung magiting na Batanggenyong congressman, no, from Batangas, no, si Congressman Libiste, no, dahil daw ito ay nagtungo yata sa isang bishop ba ng simbahang Katoliko, kung di ako nagkakamali, no. Ito ang kwento at ang advice ay wag na muna itong ilabas, no. Hindi na daw muna ito dapat ilabas. Kaya parang pinili ngayon ni Congressman Libiste na tumahimik muna. Pero nung natanong siya kung ito ba'y totoo, ang sabi niya ay panoorin na lamang at pakinggan yung pahayag at yung pahayag ng mga magigiting niyang kasama sa Kongreso. Na Kaya nga, pagka gano'n naman ang sinasabi na ngayon, ay di tayo abogado, no? Pero anong sinasabi nila dyan? Hearsay, walang katibayan na si Pangulong Marcos ay may kinalaman doon sa inaakusa nila kay sino ba yung Bersamin na yan? Yung Undersecretary Adrian Bersamin, na sinabi ni Bernardo, itong si Secretary Bernardo ng USEC ng DPWH, di ba? Na sinabi niya na nagdala siya ng isang armored car ba yun? At diniliver doon sa basement ng Diamond Hotel itong kung ilang bilyon, hindi natin matandaan kung gaano karaming pera yon. Pero isang armor van na tinanggap di umano nitong si Undersecretary Bersamin. At yung isa pang Undersecretary, meron pang binababanggit natin na isa pa eh. Hindi natandaan mo ba yung isang Undersecretary medyo na binabanggit? mahirap banggitin yung pangalan eh, no? Pero naririnig ko yun, parang nagsisimula sa letter T. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Pero alam mo Dr. J, yung sa mga pahayag nila, medyo mahaba daw itong usapan nito, yung mga exchange ng text messages, no? At medyo detalyado nga kasi meron pang na parang 7.122 something na billion yata yun eh. Tapusin nga daw yung pagbibilang ng 7.122 billion na yun, no? Tapos hindi ito pa, meron pang sinabi na nag-deliver din daw ng I think 2 million yata kung di ako nagkakamali, yun ang aligasyon. Nag-deliver pa daw doon sa bahay sa Nara sa loob ng Forbes Park, no? Saan ba yung araw na yan? Sa Forbes Park? Ay, sa loob ng Park. Pero hindi ka ila sa iyo, Dr. J, na kwento ko sa iyo na noon rin naman panahon ng
bago pa mangampanya para sa 2022 elections, naimbitahan kami na sa isang panayam kasama si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, no? Napakagiting niyang abogadong yan. Naimbitahan niya kami at doon sa Nara mismo na residence ng Pangulong Marcos. Nagpunta kayo. Oo, ito ay tungkol sa dahil kami ay tumulong sa kanya doon sa kanyang kampanya sa Batangas, no. Yun, no. Kaya lang, pag tinignan natin itong tama, yung Nara is may kaugnayan sa Pangulong Marcos, no? Pero kung titingnan natin itong mga akusasyon na ito, sa ganitong at face value na tinignan pa lang natin, paano mo ngayon mapipin down ang presidente na may ugnayan siya sa katiwalian na nangyari, kasi ito parang hearsay pa lang ito eh. Ba't din nila ilabas ngayon yung katibayan? Kasi ang pinakamalaking pagka ikaw nag-akusa sa isang tao, pag wala ka na ilabas na katibayan, o pulos lang sinasabi mo na ganito ganon, ay hearsay lang yan. Lalabas lang na wala namang may mga tinatawag ang abogado diyan eh. Walang value at ang tawag nila diyan eh. Pagdating sa paglilitis. Pero Dr. Jane, no, kung itong mga pahayag ng mga congressman na ito ay nagpapatuloy, no, gayon din sinasabi pa nila, no, Dr. Jane, na si dating Yusek Adrian Bersamin ay nagtungo pa daw sa bahay ng ating congressman from Batangas. Sa bahay ni sinong ito? Ni Congressman Lian. Oo. At doon ay naggawa siya ng affidavit, ano. Ibig sabihin meron ding niwan most probably kay Congressman Lebiste, no. Kung ako ba ang presidente, bakit hindi niya kaya kasuhan itong mga to ng libel kasi gano'n lang yun nga bakit hindi niya kaya kasuhan ito kung hindi naman ito totoo? Kung walang ebidensya, babalikan ko uli, walang may pakita na katibayan, pwede sila, kasi ewan ko kung ang presidente pwede magkaso kasi government official yan eh. Mayroon siyang tinatawag, di ba, na dapat ang mga government official wag maging sensitibo sa mga pagbatiko sa kanila, no? Parang yan ang ng Supreme Court eh. Pero Dr. J, naiintindihan ko yan, pero medyo mabigat tong paratang sa kanya ngayon. Talaga mabigat. Dahil mabigat ito. Dahil paratang mabigat mismo, ito, Dr. Siya mismo ina-acknowledge niya mismo yung mga messages ni Yusek Adrian Bersamin ayon doon sa kanilang allegation, sumasagot pa siya. Meron siyang ibig sabihin ito ay talagang isang conversation, no, between him at si dating Yusek Adrian Bersamin. Ayun yung allegation nila, no? Yun daw ay ayon sa kay Congressman Erice na mismo, ito daw ay nasa USB. So medyo mahaba daw itong conversation nito. It spans years daw eh. Hindi lang linggo o hindi lang buwan. Kung ako naman tatanungin mo, kung ako kay Presidente Marcos, ang dapat yan paimbestigahan niya. May isang investigasyon o maaring ang Blue Ribbon Committee, siguro isama nila sa investigasyon itong ganitong mga akusasyon na ito para makita talaga kung tunay o hindi. Kasi alam nyo, ang napakahalaga na malinawan ng taong bayan at hindi lang ng taong bayan. Kasi alam mo, Dr. R, ang presidente natin, yun ang nagre-represent ang Pilipinas sa buong mundo eh. So, hindi maganda na may akusasyon na ganyan na hindi naman substantiated, no? Andiyan ang akusasyon, pinaratangan, hindi natin alam kung totoo o hindi. So, kailangan talaga
sasagutin ito ng Malacanang. Kung ito'y, alam nyo, i-deny ito, pero alam mo, dapat may investigasyon na malalim. Diba, Dr. R? Naintindihan ko yung sinasabi mo, pero sa kalagayan po ba ngayon sa Senado, ako magtatanong lang ng totoo. Alam mo naman ang ating programa ay laging patungo sa katotohanan, no? Magtatanong lamang ako, sa pamumuno ba ngayon ng yung mga leaders na namumuno ngayon sa Senado, tingin mo ba magkakaroon ng linaw kung sakali mang ito'y kanilang imbestigahan? Dahil sa pagkakaalam ko, ang mayorya ngayon ay ito'y naka-align sa Pangulong Marcos. So paano nila ngayon iimbestigahan ito? Ako yung opinion ko, maaaring hindi ito magiging patas na imbestigasyon kung sakasakali. Yun lang nga ang kalagayan ng Senado, no? Dahil pag hindi nila naimbestigahan yan, sasabihin naman sa kanila ng kanilang mga kalaban, pinagtatapan nyo. Pag inimbestigahan naman nila yan, at hindi talagang masusing investigasyon, ganun pa rin ang sasabihin ng mga kalaban nila at ng taong bayan. Pero para sa, alam nyo kasi, to be fair, no, sa Pangulo ng Pilipinas, pag may mga ganitong akusasyon, ang magpapatunay na wala siyang kinalaman o kung may kinalaman man siya, ay investigasyon lang na masusi. Yung talagang deep investigation. At kailangan itong mga nag-aakusa, na katulad nitong itong sinabi mo kanina, Bersamin ba itong pangalan na to? Oo, Bersamin. Ay umattend at pagtunayan niya yung kanyang sinasabi o yung sinabi niya kay Libiste. Hindi naman pwedeng, kasi alam mo, hearsay lang lahat Hearsay. Sa ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi. No? May mga tao na maniniwala dito, may mga tao naman na hindi maniniwala. Pulos hearsay yan. So, kailang ang Malacanang naman, sinasabi naman na hindi totoo. Ang sinasabi ni, sino ba yung spokesman na yan? Yung Claire Castro. Si Jose Claire. Pero mas maganda kung talagang mayroong, kasi hindi naman pwedeng i-deny mo lang, saan lang galing talaga ito? O ba totoo ba itong merong mga ganyan na mga text messages o kung ang messenger ba yan o kung no? Kasi papatunayan yan, Dr. R. Pag nagkaroon ng forensics na titingnan ngayon yung cellphone ni sino yung kanina, Undersecretary Bersamin, kung talagang merong, alam mo, baka mamaya gawa-gawa lang So ako, ganun pa rin ang natin. Habang walang katibayan, hindi natin pwede akusahan si President Marcos na kasama doon sa flood control scam, di ba? Ikaw, Dr. Har, ano tingin mo? Actually, sa totoo lang, Dr. J, ang habang nagsasalita ka, ang iniisip ko, bakit ngayon lang nila ito nilalabas? Gayong nalaglag na ang mga ipinisang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos, nalaglag na ito. Kung sakasakali ba ako napapag-isip, hindi naman tayo mga abogado, pero ikaw may mas malalim ka na pagkaintindi sa takbuhan sa politika dito sa bansa natin, Dr. J, sa tingin mo ba kung sakaling ilabas ito at ito ay mapatunayang tunay, ano na kaya ang pwedeng legal remedy na pwede nilang, di ba? Pwede nilang sundan o gawin? Alam mo, nakakatakot yung sinasabi mo na mapatunayang tunay. Kasi ang i-consider natin, yung image natin sa international arena, sa international. Kasi napakahirap na, natandaan mo, si Venezuelan President Maduro, maraming inaakusa doon. At bandang huli, kinidnap na ng mga Amerikano. pero alam mo, napakasama ng imahe ng Pilipinas. Kung yan ay tunay, mapasama ang image natin.
hindi lang ho ni Pangulong Marcos, kundi pati ang ating imahe as Philippine bansa natin, ano. Pero kaya lang, kailangan talaga dumaan sa investigasyon para talagang kung wala namang katotohanan itong mga akusasyon na ito, ay di ba clear up ang pangalan ni Presidente Marcos. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. At kasama natin si Dr. R, ito pong inyong lingkod, Dr. J. Dr. R, so sinasabi ko yung image natin masisira. So kailangan tagla ma-clear up itong mga akusasyon na ito, di ba? So, alam mo Dr. J, nag-message ako sa isa sa kaibigan nating abogado no diyan sa sa provincial government ng Batangas, no. At ang sabi niya, ang maaari daw na remedyo ay mga pag-file na naman sila, no, yung mga nag-file dati nung uli, Makabayan Black. Pag-file muli sila ng impeachment complaint, kaya lang ang problema ito ay 1 taon pa magmula ngayon, no. So, yun ang pwedeng mangyari. Merong prohibition na 1 year. So, February next year. Oo. Pero no, Dr. J, no, mabalik lang ako, no. Naalala ko itong yung Gabriela yata yun Yung party list na Gabriela yata ay nanawagan, no, sa Office of the Ombudsman, no, sa pamumuno ni Ombudsman Boying Remulla at sa Senate Blue Ribbon Committee, no. Yun ang aking yun ang medyo nag-aalangan ako, no, ay sa aking opinion sila itong si Ombudsman Boying Remulla ay medyo may pagkamalapit sa Pangulong Marcos. Gayon din ang mayorya ngayon sa Senado ay siyempre naka-align ngayon sa administration dahil ito ay majority nila ngayon sa Senado ay naka-align sa administration. So parang ako kung aking titingnan ng aking opinion parang senseless na manawagan pa tayo na imbestigahan ito ng Office of the Ombudsman at ng Blue Ribbon Committee. Ngunit kung sila ay uupo at kung sakaling kanila yung imbestigahan to at uupo sila bilang ombudsman at Blue Ribbon Committee, no, sa ang iisipin lamang ay ang tunay na malaman ng katotohanan, maaari siguro na kanila itong i-initiate ang investigasyon tungkol dito sa mga paratang na ito. Dalawang bagay kasi ang investigasyon, ano? Lalong-lalo na ang involved ang presidente natin, ano. Una-una, ang ombudsman, dahil ito ay impeachable official, si Pangulong Marcos, na katulad din si Vice President Duterte, ay wala pang jurisdiction sa kanila ang ombudsman. No? Mag-aantayan na pagkatapos siguro ng term nila, pwede na. Pero ang Blue Ribbon Committee, pwede silang mag-imbestiga. Dalawang bagay ang kanilang pakay, no? Kung may katotohanan ang sinasabi nitong active chairs Representative Antonio Peño at saka itong si Igay Erice, no? At of course si Congressman Leviste. Kung may katotohanan, ang isang pakay diyan, kung walang katotohanan, makiklear up ang pangalan ng ating Pangulo. Kasi ito ngayon, itong mga akusasyon na to, hindi lang naman sa Pilipinas ito na nababalita, kundi pati sa ibang panig ng mundo. Kung magkakaroon ngayon ng impresyon, alam mo,
pag ano pa lang ng akusasyon, kahit na walang katotohanan, apektado na ang imahe ng ating Pangulo sa Pilipinas. Ang iba dyan, magsasabi yung ibang bansa, no? Yung ibang bansa sasabihin ngayon na, oy, alam nyo yung Pilipinas, yun palang korupsyon mula sa presidente nila hanggang doon sa ibaba, no? So, napakapangit. So, ito ay pagkakataon na pagka naimbestigahan yan at kung wala namang katotohanan, ay di na-clear up yung pangalan ng presidente natin. Kung may totoo man yan, hindi naman nila ma-actionan kaagad yan dahil kung impeachment gagamitin nila na yan ay magiging basihan ng kanilang impeachment, sa susunod na taon pa nila pwedeng gawin. At kung kakasuhan naman nila sa mga paratang na ganyan, ay mag-aantay naman sila na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos. So yan ay nasa advantage din ni Pangulong Marcos na kailangan maimbestigahan yan at kung lalabas na wala na makatotohanan, di yung pangalan niya malilinis at ang ating imahe sa labas ng bansa ay hindi naman ganyan na ngayon ay pagtingin nila sa mga Pilipino ay puros korap na tao. Ano sa palagay mo? So ang sinasabi mo, Dr. J, kung ako si Pangulong Marcos, I will bite the bullet head on, no? Paiimbestigahan ko to at pag napatunayan ko na kayo ay nagsisinungaling o naggagawa lang kayo ng kwento upang siraan ako, kakasuhan ko kayo. Ako naman ang babalik sa inyo. Tama. Pero kaya nga mas maganda yata na gawin 'yun ni Pangulong Marcos, no? Pero mabalik lang ako, no, Dr. J, ang sinasabi mo nga, ang nagiging problema, nagkakaroon ito ng epekto doon sa pagtingin sa atin ng ating mga neighbors, no? Una yan, dahil kanina lamang yung isang kamag-anak ng aking may bahay, nandun siya sa isang nursing home, no, sa Toronto, no? At alam nila ang balita na marami daw korupsyon sa ating bansa ngayon, no. Pero maduktong ko lang, no. Ang tingin ko na isa sa pinaka malaking epekto ng paglabas ng mga aligasyon na ito, Dr. J, ay yung ripple effect nito doon sa mga government institution, hindi lang sa opisina ng ating Pangulo, no, sa Office of the President, hindi doon sa mga nakadikit pang opisina ng gobyerno, lalong nawawalan ng tiwala ngayon ng tao. Hindi naman natin makakaila na wala na halos tiwala ang tao, lalo na yung nakakaalam na nag-umpisa itong mga flood control iskandalo na ito ay sa DPWH, ano? So malaki ang epekto nito sa mga regular na Pilipino, no, wala na silang tiniwala. At sisiguraduhin ko at sigurado naman, no, cause and effect ito, no. So I'm sure na ito ay patuloy na magbababa ng trust rating ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos. Kaya kung ako si Pangulong Marcos, papaimbestigahan ko na yan at pa kayo, napatunayan ko na kayo ay nagsisinungaling lamang at wala kayong maipresentang ebidensya, ay ako naman ang babalik. So, tama. Kasi yung investigasyon, pag napatunayan na wala katotohanan, ayan ay magpabago ng imahe ng Pangulong Marcos at ng ating bansa. Kasi sa ngayon, ang katulad yan, nakakatakot nga, na ang credit rating natin baka bumagsak, no? Dahil hindi tayo makautang. Alam naman ng ating bansa, utang ng utang. Pero nakakautang tayo na hindi masyado mataas ang interest rate dahil ang credit rating natin, kung hindi ikaw nagkakamali, nasa B+, no? Pag bumagsak ka dyan, tubili magpautang ngayon sa iyo ang mga international financing groups, no? World Bank, IMF, iba pa. Mababalam ngayon ang ating mga ginagawa ng mga infrastructure projects, lalo na yung mga funded ng international funds na gagaling, no? Sa Japan, example, yung JICA.
Kasi wala mawawala ng tiwala sila, di ba? Nung nakaraang taon, yung South Korea, tinigil yung may pupunduan sana silang project dito sa Pilipinas. Nang pumutok yung flood control scam, itinigil nila ang pagbigay ng pagpautang ng pundo sa atin dahil sabi nila baka hindi sila mabayaran. So yun ay nakakaapekto sa atin sa imahe ng ating bansa sa labas. Itong mga katulad na akusasyon na katulad dito, na dapat ito mapatunayan na walang katotohanan o kung may katotohanan man. Kasi dalawa lang yan, ang DOA to the Filipino people, ano? Utang nila yan sa taong bayan, napapatunayan nila na yung mga aligasyon na yan, walang katotohanan o kung may katotohanan man. Hindi pwede yung aligasyon lang. So yun ang masasabi ko dyan dahil maapektuhan talaga tayo, Dr. R. Kaya nga Dr. J, naisip ko lamang sa ilang linggo na rin, maaaring may 3 linggo na medyo nadadivert yung attention ng investigasyon doon sa flood control anomalies, no? Dahil first in the Philippines first in the history of the Philippines na ganito daw kalaki ang korupsyon sa mga sangay ng gobyerno, no? Hindi lamang kailan lamang ay meron silang inimbestigahan sa BIR yata, no? Na meron ding mga schemes. Oo, no, meron din mga schemes, no. Hindi lang 'yun, meron din daw sa Department of Health, kung di ako nagkakamali, no, sa aking nadaanang basahin, no. So ang akin tuloy na iisip, Dr. J, no. Paano anong nangyayari? Ang nakakatuwa naman, para naging blessing in disguise, no, para sa ating mga Pilipino na naibalik, no, sa punto ng ng kwento ng flood control, dahil ito ay sinasabi na kickback, no, DMNA kickback, no. Ang naging problema nga lang, katulad ng sinasabi mo, ito ay substantiate, hindi pa nasa-substantiate. So kailangan na dapat ito ay ilabas na nila kung ano yung mga sinasabi nilang mga ebidensya, yung nalaman ng USB na yan, na nandyan yung conversation ng Pangulong Marcos, At naalala ko pa, ang sabi yata ni Congressman Irice, parang yung number daw na ginamit ay nag-uumpisa sa 0918, no? Alam naman natin yung 0918 ay usual na numerong ginagamit ng smart, no? Smart. So parang no? Kung yun na lamang, patunayan nila na tama ba yung numero, at yung numero na yun ay yun ang ginagamit ng Pangulong Marcos, di maaring meron ng katotohanan kahit 5% yung kanilang mga aligasyon. Pero mayroon atang ginagamit ang NBI diyan, ewan ko kung tawag nila diyan forensic, pinag-aaralan nila yan. At sila at of course kasama yung telco company para mapatunayan na totoo yung numero na yan, at of course yung conversation, yung chat at messages na dadaan sa maraming pagsusuri yan. At kung dadaan sa pagsusuri na ganon, hindi ko lang alam kung anong tawag nila yan, pero sa forensic ata nila kasi yan ay kasama yan sa trabaho ng National Bureau of Investigation. Pag lumabas na totoo yung na yan, yung conversation, ay of course that would pin down the President of the Philippines, no? Nakasama siya doon sa sinasabi ng scam. Pero kung hindi naman mapatunayan na yan ay totoong naganap na conversation, hindi naman tayo marunong kasi sa mga telco na yan o sa technology, kung anong mga bago na yan. Baka AI lang tawag nila dyan, Yun naman ay mag-clear up sa pangalan ng ating presidente.
Pero mas mahalaga talaga na maimbestigahan. Kasi para naman na, alam mo, lahat ng ating government officials, sila po ay pananagutan sa taong bayan. Hindi lang siya sa sarili nila o sa sarili nilang mga kaibigan o sa mga political allies. No? Ang panagutan ng isang government official sa taong bayan. Kaya mahalaga na maipakita sa taong bayan kung totoo yan o hindi. So makikita lang natin yan, Dr. R, pagka mayroong talagang seryoso na investigasyon, di ba? Dr. R? Tama yun, no? Dr. Jason, katulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, no? Kung ako si Presidente Marcos, ako pa mismo magsasabi, imbestigahan niyo na nga ito. At gusto ko na itong harapin at gusto kong patunayan na hindi totoo ang mga sinasabi nila nagte-text ako kay Adrian Bersamin, ano? Kung ako si Pangulong Marcos, ganun na ang gagawin ko. Hindi ko naman tinitext yan si Adrian Bersamin. Wala na nga yan sa palasyo. Kasama ang kanyang hindi ko parang grandfather, na si Lucas Bersamin. Wala na nga yan dito. Tapos sasabihin nyo dati kakuntsaba ko yang si Adrian Bersamin. Tama. Kung ganyan na lamang yan, pag napatunayan ko na nagsisinungaling kayo, I will use all legal means to go back after you dahil sinasabi nyo nakakuha ko ng 8 billion o 7.11122 billion. According pa nga dun sa aligasyon na tapos na daw bilangin, no, nitong dating si Yusek Adrian Bersamin, So itong mga aligasyon na to, ang tingin ko, no, kung ako ang tatanungin, no, Dr. J, ako ito ay talagang pupursigihin ko na ito'y maimbestigahan para malaman natin kung ano ang katotohanan at para si Pangulong Marcos naman ay hindi naman patuloy na bumabagsak ang trust rating, no? Patuloy na pabagsak ang trust rating ng Pangulo dahil sa mga ganitong mga aligasyon at hearsay, ika nga, di ba? At hindi lang yan, pagbagsak ng trust rating ng Pangulo, na madalas kong sinasabi na the President represents the country, no? Yung image ng bansa natin. At ang isang masama na nangyayari, yung napasama ang imahe ng mga Pilipino, ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas. So, malaking bagay kung ito maimbestiga. At kung mapatunayan naman na walang kaugnayan ang ating Pangulo, di maaring magbabago ang perception sa atin ng mga ibang bansa, no, sa international fund. Pero kung ito'y tatahimik lang ang Malacanang at hindi ito paimbestigahan, mas lalong sasama ang imahe natin. At kailangan talaga ito maimbestigahan dahil ito'y hindi biro ito. At gagamitin ito ng mga komunista na yan, itong issue na to, habang hindi nagkakaroon ng linaw, no, o investigasyon na malinaw na kung ano man ang talagang katotohanan sa mga paratang na ganito. Tama, Dr. J, no? Mayroon ako nabasa dito, no, na maging si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ang sabi nga niya, outrightly malicioso itong bintang kay Adrian na sinasabi na siya daw ang bagman ng Pangulong Marcos, no? Ito daw yung malisyoso. Ang Malacanang, ang sabi yata parang baseless intrigue o chismis, no? Chismis, no? Yan ang sinasabi naman ng spokesperson, no, ng palasyo, no? So basta kung ako gusto kong malaman ng katotohanan, ayan ay kung ganyan ng kalawak ang mga aligasyon sa mga Marcos, tingin ko ito ay of national interest, no? Dr. J, kailangan malaman ito ng sabayanang Pilipino, hindi lang tayong mga nasa media
hindi lang tayo mga nasa social media na nagbabalita, no? Gusto rin naman natin na hindi rin naman na nakalutang ang ating binabalita. Gusto rin nating malaman ang punot dulo at ang katotohanan na sa likod ng mga aligasyong ito. Tama ka, dahil let us remind our listeners, no, yung mga nakikinig sa atin, na huwag po kayo maniwala at face value ng mga balibalita kasi napakarami ng fake news ngayon, ano? At lalo na itong mga nagagaling sa mga politiko ng mga issues, ano? Unless na mayroon sila talagang maipakita na matibay na ebidensya, ano, na masabi natin na pag dumating sa korte ay talagang papasa. Kasi sa ngayon, Dr. R, itong mga ganitong aligasyon, pulos ito hearsay. Kasi wala naman na ipapakita eh. Si Libesti naman, ang sinabi niya na pakinggan lang daw yung kanyang mga parang mga interviews, ano. So wala ka namang maipapakita dahil anybody could any person could just say na, oy, si ganito, may ginawa yan na krimen, na ganito, ganon. O si Pangulong Marcos, ganyan, ganito. Marami mga lumalabas na hindi na natin alam kung minsan, kung alin ang totoo at hindi. Kasi pag politika, yung, natandaan mo yung term nila, Dr. R, na mudslinging. O, di ba? Mudslinging. So yan politika yan, yun ang style ng mga politiko, kalaban ko yan, magpapalabas ako ng issue dyan na wala namang katotohanan, ano. Pero alam mo, ang isang sa mga ganyan na mga pinatawag na mudslinging, yung issue, maraming naniniwala. O, di ba? O, Dr. R, maraming naniniwala. O, katulad nito, lumabas sa mga malalaking pahayagan. Do you think na mga tao hindi naniniwala na katulad sa atin na skeptical pa tayo, no? Na tayo ang ating, kasi ang ating sa title lang ng ating programa na Truth Doctors, no? At face value, hindi tayo naniniwala eh. Sabi nga natin, huubara natin yung kasinungalingan eh. Ililitaw natin yung katotohanan. So yung mga ganitong mga akusasyon ay hindi ako o ikaw siguro ay hindi talaga maniniwala kagad unless na lumabas sa isang investigasyon na patas, na walang kinikilingan, walang pinagtatakpan. Ito ang katotohanan. Ayun na nga, Dr. J. Kaya yun ang sinasabi mo, tama. So, akin ring na naiisip, tama yung sinasabi mo, no, yung regular na tagapakinig at nagbabasa nito, no, dahil hindi na nila naisin pang humanap ng mas malalim na na impormasyon tungkol dito, ay maniniwala na meron nga nangyayaring pag-uusap, no, na nandun nga sa USB, no. Kaya kung hindi, tingin ko rin hindi naman ganun ka-epektibo yung pagsalungat ng spokesperson ng Pangulong Marcos na medyo kung ako sa opinion ko medyo matabang. Kaya kung ako talaga haharapin ko magpa-press conference ako, siguraduhin nyo, patunayan nyo, imbestigahan mo ganito. Yan, tama. Imbestigahan mo ito. At pag napatunayan ko talaga na kayo'y nag-iimbento ng kwento at kayo'y meron kayong political na misyon na sirain ako, babalikan ko kayo kung ako si Pangulong Marcos, no? Yan lang naalala ko yung spokesperson ng Pangulo, ano? Kung ako sa Pangulo, i-fire out ko na yung sinong pangalan yan? Si Auntie Claire. Si Claire Castro na yan eh. Alam mo, maraming sablay na sinasabi yan. Natatawa nga ako pag yan eh. Pag nag-press conference, napapanood ko, wala eh. Sablay eh. Magaling pa gumawa ng kwento eh. So, alam mo, sa Pangulo ng Pilipinas, kailangan yung kanyang magaling ang kanyang spokesperson.
At kung hindi naman kaya ng spokesperson, siya na mismo humarap. Siya na mismo Pangulo. Kasi hindi, alam mo, Dr. J, Dr. R, hindi po ordinaryo na akusasyon ito eh. Ang inaakusahan yung Pangulo ng Pilipinas. Saka medyo mabigat to, ha? Katotohanan. O, di ba? Totoo. Medyo mabigat tong aligasyon na ito, ha, Dr. J, ha? Hindi ito simpleng parang yung isang opisyal natin na nagbibigay ng tip na malaki sa hindi ko alam kung sa Viva Hot Babes ba? Hindi ko alam, no? Yun yung aligasyon, no? Pero hindi to ganun kasimple, no? Yun ay madali lang palampasin, eh. Pero ito kung sakaling totoo, ito ay pera ng taong bayan, eh. Hindi ito pera na na lumabas lang dahil umulan, ano. Ito ay pinaghirapang bayaran ng ating mga kababayan. Kaya sinasabi ko nga kanina, this is of national interest. And if I am the president, I will face this head on. I will bite that bullet and tell these people to prove sa buong sambayan ng Pilipino na hindi na totoo yung sinasabi ninyo. Otherwise, 'di ba? Para malaman din ng sambayan ng Pilipino na sinisiraan nyo lamang ako, no? Na patuloy nyo rin ako sinisiraan. Kaya ayun, Dr. J, no, yun ay aking opinion, no. Kung ako si Pangulo, no. Kahit sino naman. And even the president, no, all of public officials owes it to the Filipino people na ilabas ang katotohanan. Kasi ang laki ng epekto nito sa ating imahe, sa labas ng ating bansa. Yung ating magiging, sira na nga tayo, sira na pangalan ng Pilipinas eh. Nakalagay tayo sa the most corrupt country. One of the most 3 corrupt countries in Southeast Asia. Kasama ang Pilipinas. Myanmar, Cambodia at saka Philippines. So, lalo na ito nadagdagan pa. Ang magiging impresyon ngayon ay, alam niyo, yung mga Pilipino na yan, ang Pilipinas, simula sa kanilang presidente hanggang doon sa barangay officials nila, mga korap. So, gusto mo ba marinig yung ganyan? So, talagang kailangan ito ng isang masusing investigasyon. At kung mapatunayan na hindi totoo itong mga aligasyon, itong mga makabayan black na ito, ay tayo na habulin siya. Ako ganyan ang ano ko eh. Tama, definitely, no? Tama, ganun din, no? Ini-echo ko yan, no? Katulad na sinabi ko sa iyo. No? He should go after, the president should go after these people if proven na sila ay nagsisinungaling at nag-iimbento lamang ng mga kanya-kanyang mga kwento, no? So, ayun, no? Dr. J, no? Question yan, Dr. R. Paano ngayon kung totoo? Ayun nga. Ayun. Yan ang question ko sa mga kababayan natin. What would be your reaction kung itong aligasyon na ito totoo? Naku, kung ako rin ang Pangulo, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. No? Siguro. Pero hopefully, Dr. R, ay hindi totoo. Pero ang question would still remain. What if the allegations is true? Yes. So yun po ang iiwanan namin sa inyo, no, sa aming mga tagapakinig, no, na paano nga po kung ito'y totoo. Ano po ang inyong magiging reaksyon? Yeah, at wala na tayong oras, magpapaalam na tayo, Dr. R. Opo, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Magkita-kita po tayo uli sa Lunes, alas 2 hanggang alas 3 sa ating paboritong istasyon, CBS DWAD 10984. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon sa lahat. Itong inyong lingkod, Greg Ortiz, sa programang The Truth Doctors on Air. Abangan nyo kami Monday, Wednesday, Friday. Dito lang po sa CBS DWAD. Connected to lahat yung mga palapitan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no! All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindi.